Hi! Welcome back to Braille's channel. Nagbabalik po tayong muli para sa panibagong impormasyon at kaalaman na para po sa inyo, and this time ay kaugnay pa rin ito sa ating Expanded Centenarian Cash Benefits na para sa lahat ng ating senior citizens. Ngayon naman ay ibabahagi ko sa inyo kung paano ba natin makukuha at mafilapan ang bawat forms na kakailanganin sa pag-apply ng cash benefits. But before po tayo mag-start sa ating topic, kung bago ka pa lang sa aking channel, please do kindly subscribe, like, and share na din sa ating mga kaibigan, kaanak o sa ating kapwa senior citizens, and please share na din sa ating mga social media accounts para mas marami pa ang makaalam nito. With no further ado, let's begin na po sa ating topic, Universal Expanded Centenarian Cash Benefits Application Form, Warranty and Release from Liability Form, at ang Special Power of Attorney Form. Paano nga ba kumuha nito? At ang tamang pag-fill up alamin sa pag-apply ng inyong cash benefits, may tatlong form na dapat po nating malaman. Ito ay ang mismong application form, ang warranty and release from liability form na para sa lahat ng namatay na beneficiary, at ang special power of attorney. Unahin po muna natin ang application form. Sa unang bahagi ng form ay makikita nyo po dito ang instructions, purpose ng form, at ang paglalagay ng 2x2 ID picture. Ang letter A ay para sa personal information. Dito ay kailangan po natin ilagay ang ating RRN number. Ito po yung makikita po natin during the verification process, tulad ng nakikita nyo po sa inyong screen. Yan po ang ilalagay nyo. If ever hindi nyo po alam ay pwede naman na iwanan at wag nang punan. Then yung senior citizens ID number. Afterwards, ilagay na po natin ang ating last name, first name, middle name, date of birth, residential address kung saan po tayo nakatira. If nasa abroad naman ay ilagay ang address ng nasa abroad. Then permanent address dito. Then yung sex po natin, civil status at citizenship. Sa letter B naman ay patungkol sa ating family information. Una, ilagay ang pangalan ng asawa if meron at ang kanyang citizenship. Pangalawa, kung may mga anak ninyo po, ilagay lahat ng pangalan at ang authorized representative at ang kaugnayan nyo po dito. Ang letter C naman ay sa inyong contact information. Ito po ang mahalaga na huwag niyong kakalimutan na hindi punan dahil yan po ang magiging basehan ng NCSC o ng inyong OSCA para ma-notify po kayo sa status ng inyong application. Ilagay niyo lang po dyan ang inyong active contact number at active email address. Pwede naman na sa inyong anak ang gamitin if ever wala po kayo. Ang letter D naman ay certification. Need nyo lang po ilagay ang inyong buong pangalan at signature or the mark if hindi na kayang pumirma at ang date kung kailan nyo ito ginawa. Ang sumunod naman ay ang warranty and release from liability form. Ito ay ginagamit kung sakaling ang beneficiary ay pumanaw na, gagawin ito ng immediate relative. Sa unang bahagi ng form ay need lang po natin ilagay ang pangalan ng namatay na senior citizen, date of death, at ang kanyang edad at the time of death. At ang pangalawang bahagi ay need lang ilagay ang buong pangalan ng representante at pirma sa taas nito, address and contact number, at ang latest date. At ang panghuling form natin ay ang special power of attorney. Ito ay ginagamit din kapag ang isang beneficiary ay pumanaw na. Hahanapin po ito ng NCSC, katunayan lamang na ikaw ang lehitimong pinapayagan ng buong pamilya na maging representante ng namatay na beneficiary. Sa unang bahagi ng form, ilagay lang ang buong pangalan ng immediate relatives at ang kanyang address, pangalan ng namatay na beneficiary, kailan ito namatay, at ang pangalan ng inootorisang representante na magre-receive ng cash benefits. Ilagay lang ang amount kung magkano ang cash benefits for the year 2025. At sa bandang baba ng form ay ang name at signature ng bawat relatives at ang representante. Maaaring hanapan din po kayo ng proof of identity para sa SPA. Para sa kaalaman ng lahat, ito po ay isang universal cash benefits na para po sa lahat ng senior citizens na umabot sa milestone ages. Kasali po dito ang lahat ng indigent senior citizens, lahat ng pension may SSS o GSIS kasama, mahirap man o mayaman na seniors, seniors na residing abroad, Muslim or katutubo man, basta tumuntong na sa milestone ages, ay qualified makatanggap ng cash benefits mula sa national government o NCSC. Paalaala din na mag-apply po tayo bago pa dumating ang araw ng ating kaarawan, at least 4 to 6 months, mas maganda para maproseso ng maaga ang inyong cash benefits.
Kung hindi na kayang asikasuhin ay ipautos na lamang po ito sa inyong relatives para hindi na rin po kayo mahirapan pa. That's it. Hoping na makatulong po ang aking ibinahagi sa lahat ng seniors na nahihirapan kung paano ang gagawin sa mga forms. Manatili lamang po kayong nakatutok sa aking channel para sa mga latest updates at kaalaman na para po sa inyo. Marami pong salamat and God bless everyone.